Good morning guys! Welcome sa 4th episode ng Motopol. Ngayong araw, traffic agad ang sumalubong sa inyo. Bale, nandito na po tayo o malapit na po tayo sa dulo ng Aguinaldo Highway. Nasa Cavite pa rin po tayo, if I'm not mistaken. Bacoor na ba to? Ngayon guys, samahan nyo po ako sa mga agendas ko. Pupunta po tayo ng Manila. Pero traffic, no? Traffic talaga dito sa part na to. Punta po tayo guys ng Manila. At punta rin po tayo ng Mandaluyong. Kung anong gagawin natin sa Manila at Mandaluyong, samahan niyo po ako. Pero bago yan, kailangan muna nating tumagos sa traffic na ito. At sana wag din umulan kasi medyo umambon kani-kanina lamang. Anyway, approaching na po tayo ng Las Piñas, Zapote. Dati guys, nung nagtatrabaho pa ako, madalas akong dumaan sa daan na to. Nagmumotor din ako. That was 2019. Ilang taon na yun? 6 years ago. Kaya medyo nostalgic sa akin magmotor sa daan na to kasi after kong mag-quit sa trabaho ko at mag-focus sa YouTube, bibihira na talaga ako nakakapag long drive na gamit ang motor. Usually Cavite na lang. Pero before, nung nagtatrabaho ako, almost once or let's say once to thrice a month, lumuluwas po ako ng Maynila kasi may mga meetings po kami doon sa head office namin. Kamusta kayo guys? Salamat nga pala sa mga nanood ng mga unang episodes natin. Happy ako kasi kahit papaano may mga nanood. Shoutout sa inyo. Salamat din sa mga nakasama kong tropa sa last ride natin sa Tagaytay. Ngayon guys, solo ride muna tayo. Grabe talaga sa Maynila. Ang tindi ng traffic. Naku po, umaambawn. Sana naman ho, hindi magtuloy. Minsan na nga lang magmotor pa Maynila, uulan pa. Pero mukha namang clear ang panahon guys kasi sa Manila, kasi pagtingin ko sa weather forecast, mukha namang low percentage yung pag-ulan. Pero minsan kasi di rin accurate yung yung weather forecast sa cellphone kay paring Google Pero maasa pa rin ako na sana tama siya this time. So minsan na nga lang bumiyahe pagbigyan mo na tayo, pagbigyan mo na ako Lord. So kahit pa paano, nakatagos na tayo sa matinding traffic. Ay nako, dito na tayo sa, alam ko, ano ba to? Las Piñas General Hospital. Medyo maganda ang kanilang design para may pagka-classic. And kakanan tayo dito, may shortcut dito sa bandang Sukat sa bandang SM Sukat. Tama ako ng pagkakaalala. Kakanan tayo dito guys. Sukat Gaming. Dati parang napadaan din kami dito ginagawa pa tong overpass na to. Ngayon mukhang gawa na. Ay, sana hindi na tumuloy yung ambon. Ito yung, ano ba to? LRT yata to guys, Yan yata, papunta na ng Cavite yan. Sana magawa na yung hanggang Patagaytay na LRT para mas happy. Siguro no? Punta kang Tagaytay for Manila, naka-trend.
Tapos yung mga commuters na galing Manila, Cavite, papuntang Manila, tren-tren na lang. So, dito na tayo guys sa may SM Sukat. Palagi ko tong nadadaanan eh. SM Sukat. Woo! Sarap. Yun, haring araw, sumikat ka kahit mainit, okay lang. Ready ako sa init mo, hindi lang sa ulan. Dami na rin nagbago rito sa daan na to. Ayun o, may mga kapihan na rin. Amvel. Dati medyo nung 2019 pababa, walang mga ganun pa dito eh. Talagang daan lang to. Sa gabi, konti lang din yung nagdadaan. Pag gabi yung talagang gabing gabi na. Pero busy road din to pag ano, pag mga rush hour. Uy, shortcut si boss oh. Mas okay na dito kaysa mag-Las Piñas, mag-Parañaque tayo kasi traffic dun eh. At medyo lumayo tayo. Mas okay ako sa malayo guys, basta dire-diretso kaysa naman malapit na traffic. Dadaan din tayo sa tabi ng airport sa NAIA. Nakakamiss naman mag-airplane. Dito kakaliwa tayo guys. Mag-ano na lang tayo, Baclaran, Pasay, kaysa dito tayo sa kabila. Okay na tayo dito. Airport. Alam nyo ba guys yung bagong airport na ginagawa sa may bandang Bulacan? Yun daw yung magiging Manila International Airport eh. Yung pinaka-airport doon ng Luzon. No, actually ng buong Pilipinas. Bago raw yun. Smigi naman. Pabor sa mga taga-south. Taga-north. Paano kaya yung mga taga-south no? Dito pa rin siguro sa NAIA. Anyway, mas walang problema. At least mahahati na yung mga tao. Hindi na masyadong crowded dito sa NAIA. Okay, dito na tayo sa sana ba to? Parañaque na yata tayo guys. O Pasay. Sorry po kung mali ako kasi hindi ko natanda ang mga lugar na to. Lagi ko na nakikita tong kulay, ano ba to, green ba to? Basta tong ganitong kulay ng taxi, MC taxi. Siguro ano to? Electric. Kahit sa Cavite nakakakita na rin ako ng ganito eh. Electric siguro to. Oo, electric, walang tambucho eh. Sa taas natin guys, ito yung mga NAIACs. Pag galing kang Cavite, dyan ka dadaan sa taas. Rojas Boulevard. Tagal ko rin di nakadaan dito na nagmamotor. Dahil dyan, motorcycle lane tayo. Dito sa kabila guys, alam ko LRT station to eh. Oo, tama, LRT station yan. So, kung gusto nyo pumunta ng pa-north, pupuntang Caloocan, EDSA, pwede kayo sumakay dyan. Tapos yan, papuntang PATX na rin yata yan. Hanggang doon sa itinuro kong dulo ng LRT na hindi pa tapos doon sa may Sukat. Kung naalala ninyo kanina. Anyway, nandito na po tayo sa bandang Heritage. Pasay na talaga to. Ito, tama ako, Pasay na talaga to. Heritage Hotel.
Pagkakanan ka dyan guys, papunta na po yung EDSA. Then pag left side naman, sa ilalim ha, pag left side naman, papunta na po yung MOA, Mall of Asia Arena. Charot, hindi pala, Mall of Asia lang. Nakakatakot naman dito guys. Tagal ko na kasing di nakapagmotor kasama ng mga malalaking sasakyan, kaya nakakanginig ng yag balls. Sa baba guys, pag kanan EDSA, sa kaliwa MOA. Sana makita niyo yung view rito. Baga lang naman yung takbo eh. Yan. And going to EDSA and going to MOA. At tayo papunta ng Manila. Overpass. So sa left side guys, ito yung anong tama ako, dito na yung bandang PICC eh. Tapos dito rin yung Star City ba? Kung tama ako o kung nagkakamali ba ako, Star City na tong Ferris wheel na tong natatanaw ko sa bandang kaliwa. Tapos kung batang 90s ka, alam ko dito rin yung boom na boom eh. Comment down below kung naabutan mo yung theme park na boom na boom. Lagi ko nakikita dito yun pag umuwi kami ng Cavite. Pero wala na yung boom na boom eh. Ang natira na lang talaga yung Star City. Operational pa rin ba yung Star City ngayon? Di ba nasunog to? Ewan ko lang kung yata okay na ulit yung Star City. Nag-reopen na ata ulit siya. Comment down below guys. So sa kaliwa, dito na po yung PICC. Sa likod yung PICC kung hindi ako nagkakamali eh. Pero ito Cultural Center of the Philippines, CCP naman to. Dapat pag nasa Manila ka guys, lagi kang alerto sa mga sign eh. Lalo na yung mga no right turn, no left turn. Kasi kadalasan dyan mga nakatago lang eh. Tapos may bubulugan na lang sa yung police o enforcer. GG ka talaga dyan. Anyways, malapit na tayo guys kumanan. Palabas na po tayo ng Rojas Boulevard. Eto, pwede na dito. Kanan na tayo dito. Alam mo sinabing no right turn. Daan po. Kanan tayo dito guys. At sana tama ang turo sa atin. Wow, ganda naman ng motor ni sir. Sarap ng tunog. Sarap. Kanan. Manila Zoo. Uy, madadaanan pala natin yung Manila Zoo. Adriatico Street. Ito na pala yung Manila sa kanan ko. Next time guys, punta tayo dyan. Dito sa daan na to, hindi pa ako nakakadaan dito sa ilalim. Sa taas, nakadaan na ako dyan kasi Skyway yun sa taas eh. Malapit na tayo guys. Pagtawid natin dito, kakanan na tayo. So kakanan na tayo dito guys sa Pedro Hill. So dito na tayo guys sa Pedro Hill.
Dito na yata yung shop nila Boss Batusay. Dahan-dahan na lang tayo, baka lumagpas tayo. Ay grabe yung digmaan sa daan na yun ito nga, ito pala, dito na pala tayo. Alright, hintayin na lang muna tayo dito guys. Sana dumating na sila. Balikan ko kayo guys. So guys, open na po ang Boss Batusay. Nakuha na nila yung seat ko. Nakapag-usap na rin kami kung anong gagawin. And papakita ko sa inyo yung shop nila. Balikan ko kayo. So guys, yung Boss Batusay, ganda ng shop nila. Meron silang customers lobby, tsaka dito sa kabila yung gawaan nila. Sarado natin lalabas yung lamig ng aircon. Yan. So ito yung mga design nila guys, ang gaganda. Hindi ko lang alam kung pang anong klaseng motor to, pero for sure Aerox, NMAX. Ang gaganda. Okay na te. Bayad na ako te Thank you. So guys, time check. It's almost 11 AM in the morning. Basta. So guys, natapos na po ang ating seat. Hindi ko na masyadong na-videohan yung process nila kasi medyo nahihiya pa ako guys sa mag-vlog na may kasamang tao. Pero review natin ito maya maya. Actually guys, yung process nila doon sa Boss Batusay mabilis. Kasi ako yung pinakauna na dumating. Pero kapag magpapakabit ka lang naman ng seat cover, mabilis lang. May nauna na nga sa akin 3 Pero yung sa akin kasi medyo kakaiba kasi semi camelback to. Kaya inabot ng almost 2 hours and a half. Pwede na rin kasi kakaiba siya. Tsaka ang ganda ng upuan guys, ang ganda sa puwet, saktong sakto. Tsaka bumabawa na rin kahit pa paano. Ang forma pa. Tsaka itong yung cover guys na napili ko, ang tawag nila dito Mondragon. Napakaganda. Kasi kahit dumulas mag sudden brake ka, hindi ka uusog basta-basta. Kasi parang liha type siya makapit. Pakita ko sa inyo yung design guys kasi hindi ko na napakita dun sa parking kasi ang daming susunod na papalit sa pwesto ng motor ko. Nakakaya naman kung mag-video ako dun, diba? Anyways guys, punta po tayo ngayon ng Mandaluyong. Kung bakit, mamaya malalaman nyo kung bakit tayo pupunta ng Mandaluyong. Sa bandang Boni Avenue ito. From dito sa Boss Batusay, sa may main branch nila sa may Pedro Hill, aabutin daw ng 4.9 kilometers na tatagal ng 15 minutes. We'll see. Siyempre dagdag yan. Dagdag yan kasi may mga traffic light dito. Anyways, sa pakiramdam, okay naman. Masarap sa puwet, malambot. Stock seat lang naman yung pinagawa ko guys, pinatabas ko. Bali kakaliwa tayo dito guys. Saan ba to? Nasa Santa Ana na pala tayo. Ayun Santa Ana. Kakaliwa tayo guys. Wala namang stoplight kaya good to go. Our Lady of the Abandoned National Shrine. Shoutout sa mga taga Santa Ana dyan. Musta po kayo? Hello, hello. Bakit tayo ng tulay?
Hey! Aray ko, lubak. So Mandaluyong na yata to sa kabila. Mandaluyong. Parang Ilog Pasig yata yung dinaanan natin, guys. Hindi ko lang alam. Correct me if I'm wrong. So kakanan tayo dito, guys, sa may Rev Aglipay Street. So legit na nasa Mandaluyong na tayo, guys. Sa kaliwa ko, what's this? Anong simbahan to? Walang nakalagay. Mother Church of Mandaluyong. Shoutout nga pala, guys, sa mga taga Mandaluyong dyan. Kamusta po kayo? Binabati ko kayo. Naway nasa maganda kayong kalagayan. So dire-diretso lang tayo, guys. Basta kay parang Google. Sana wala ng traffic. At higit sa lahat, sana hindi tumuloy ang ulan. So dun sa next nakakananan, didiko tayo dun, guys, dyan sa may Petron. As dire-diretso na, dun na yata yun sa Bonnie Ave na yata yun. Dun na natin mapupuntahan na natin ang ating agenda number 2. Sana bukas, sana meron. So dito yun sa kabila sa left side. U-turn tayo. Yun, nakita ko na. Tignan natin kung open. Pero mag-u-turn tayo dun, guys. Tapos makikita nyo na kung ano ba yung tinutukoy ko sa second agenda natin. So dito na yan. Dito sa barracks. Sa mga hindi nakakaalam, guys, itong barracks na to, ito yata yung parang isa sa mga opisina ng Flip Top. Plano ko kasing bumili ng ticket, guys, sa Ahon 16. We'll see kung meron. Sir, wala pa po tayo sa visa. Tapos doon ko na makukuha yung ticket na, sir. Sir, pwede mo kayo ID. Okay na yun, sir. So, pauwi na tayo ng Cavite, guys. So siguro nalaman nyo na ngayon yung second agenda natin. Ang bumili ng ticket sa Flip Top. Dahil manonood ako ng Ahon 16 Day 1. Sa mga hindi nakakaalam, fan na talaga ako ng Flip Top dati pa. Unang-unang labas pa lang ng Flip Top noon. Delo versus Looney. Batas Abra. Zaito versus Looney, mga Target versus Delo, yan. Nanonood na talaga ako niyan. Actually, guys, first time ko lang din manonood ng live ngayon. Buti napayagan tayo ni Mrs. At buti malapit lang din yung location ng paggaganapan ng event sa Las Piñas. And i-vlog ko rin yun, guys. Pumunta tayo dun. Ngayon, nakabili na tayo ng ticket. Kaso wala pa silang physical copy ng ticket. Reservation pa lang. Pwede mong balikan by Friday or Saturday, gawa na raw. Ang kaso, baka hindi ko na magawa yun, or baka magpa-utos na lang ako. Then sa mismong event ko na lang daw siya makukuha. Present ko lang daw yung ID. Di okay lang din naman. At least deserve na ako. So ngayon, guys, pauwi na tayo. Isang nakakapagod na umaga, pero worth it naman. Taas naman ng condo na to. Condo yata to. Uy, may tula eh. Ano kayang condo to?
Wow! Ito masarap mag-drive, diba? Rockwell. Rockwell yata tong lugar na to. Di pa ako nakakadaan dito. So, kakanan na tayo guys. Parang EDSA na yata to. EDSA na nga ba to? Oo yata, EDSA na to. It's been a long time na nakadaan ako sa EDSA. Ang haling tapat oh, alaunan, daming sasakyan oh. Grabe. Ingat-ingat dito kasi ang alam ko may mga huli na yata rito. Dito talaga sa EDSA guys, pag hindi ka maingat, yari ka. Mahirap makipaglaban dito sa EDSA. Kaya kapag dumadaan ka sa EDSA, dapat lagi kang alerto. Kasi may mga times na siksikan, mabilisan, kailangan mo overtake, kailangan mo magbigay. Tapos kagaya niyan, minsan biglang may mga underpass, overpass, na kapag namali ka ng liko or namali ka ng daan, iikot ka pa. Baka matsambahan mo, mahuli ka pa. Underpass ng ano ba to? Nakalimutan ko na. Wow, maliwanag na pala dito. Dati hindi maliwanag dito eh. Ngayon kahit maga may ilaw na. Buti na lang hindi masyadong terik yung araw. Pag mga ganitong oras kasi 11 AM to 1 AM, grabe na yung tirik ng araw niyan eh. Pero ganito sakto lang oh. Ang yabang kanina no, kaya daw makipagsabayan sa init, huwag lang umulan. Tapos ng tanghali na, idadasan na sana wag umaraw. Taft Avenue, Rojas Boulevard. Pero hindi tayo dito dadaan guys. Kakanan na tayo dito. Ito tayong SLEX dito sa overpass pa kanan. Kasi pag dito ka sa kabila dumaan, padiretsong pasa yan. Dito naman sa baba, papasong tama. Pero dito, pa SLEX to eh. Pero sa ilalim tayo dadaan, hindi sa taas. Dati namamali ako ng liko dito eh. Buti na lang natandaan ko pa. Oh shit, umaambon. So sa taas guys, ano na yan, Skyway o SLEX na yan. Dito lang tayo sa baba para safe lang. Alright. Lord, wag ka nang umulan. Wag ka nang umulan. Kakanan tayo dito guys. Buti na lang pinapadiretso tayo ng mga enforcer. So guys, pakanan na tayo dito. Ano bang daan to? C5 na yata to guys. Paparanaque. Expect heavy traffic, Munot. Naku po, huwag naman sana ng traffic.
Nakasiguro ng ulan dito guys, oh. Dulas ng kalsada. So guys, dito tayo sa kahabaan ng airport. Airport ba? Ito na yung NAIA airport natin guys. So kahabaan pa to ng C5. Nakadagpas na tayo sa mga traffic daan. Kasi parang ginagawa dun yung extension na yun. Anyway, at least dito medyo dire-diretso na. Kahit congested pa rin. Dito tayo kanina kumaliwa guys. Uy fuck, grabe naman yung lalim ng ano na yun. Kanina guys, dito tayo kumaliwa. Dapat magpaparanyake tayo kanina eh. Pero may sinadya si paring Google na daan na dito na lang daw sa C5 na to, na siguro okay naman. Dito tayo kanina guys, oh. Yan. So bago tayo matapos guys, dahil malapit na naman tayo sa Cavite, pakita ko lang muna sa inyo yung kinalabasan ng upuan natin. Hanap lang tayo magandang pwesto para makita ninyo. So guys, as promised, ito na yung upuan na pinagawa natin kay Boss Batusay. Naka Mondragon seat cover yan. Ito yung liha type. At ito yung medyo nagpatagal. Parang dinagdagan pa nila to ng extra foam. Tapos yung special stitches nila. Maganda. Satisfied ako sa gawa nila. Tapos may etiketa ng Boss Batusay, logo nila. Tapos Philippine made na etiketa nila. Open natin. Yan. Sobrang ganda. Attention na lang sa kalat natin. So yun, satisfied naman ako. So yun guys, maraming salamat sa pagsama sa akin sa mga errands ko sa araw na to. Sa pagpunta sa Boss Batusay, magpatabas ng upuan, bumili ng ticket sa magaganap na Ahon 16 ng flip top. Excited na ako dyan, samahan nyo ako guys. Ano yun? December 15. Sorry mali, December 13 and 14. Day 1 yung pinili ko kasi ang susubaybayan ko dun si Mott. Idol ko si Mott. Mott versus Tipsy D. Gandang laban yun. Anyways guys, hanggang dito na lang muna. Pa-Cavite na rin naman ako. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa adventure natin sa araw na ito. And hopefully sa susunod na adventure kasama ko ulit kayo. Ako si Paul ng Motopol.